Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating pong itutuloy ang series ng My Whole Family for Christ. We are both physical and spiritual parents. Sa 3 John chapter 1 verse 4, ang sabi po, I have no greater joy to hear that my children are walking the truth. So, ayun. Sa unang teaching, punta tayo. Ang sabi rito, our greatest influence occurs during the formative years. So, parang ano to kasi yung topic na to is para sa mga magulang na sinasabi dito sa unang teaching, our greatest influence occurs during our formative years. Yung ikaw bilang magulang mo, bilang magulang, ang pinakang greatest influence mo dun sa anak mo ay yung time na formative years niya. Ibig sabihin na kung sa time na nasa poder mo pa siya, doon pinakang yung impluwensya mo sa anak mo. Kunyari kapag bata pa, kapag nag-aaral pa, so dapat sabi doon ka pinakang nakaka-impluwensya. So dapat sa oras na yon, doon mo siya dinidisciple. Doon mo siya pinapaliwanagan about sa word of God, doon mo sa kanya pinapa-realize kung sino si Jesus, ganun, kung ano yung salita niya, ganun dapat. So yun, bilang magulang, kapag nasa formative years pa lang yung anak mo, kailangan mo siyang i-disciple. Ayun. Kailangan mo siyang turuan about sa Bible. So ayun, punta tayo sa ikalawang teaching. Our greatest legacy is our love for God. So ang tunay na legacy, ang tunay na legacy sa mundong ito ay ang pagmamahal kay Kristo. Wala nang iba. Hindi pera, hindi ari-arian, hindi connection, kundi ang tunay na pwede mong iwan na legacy sa mundong ito ay kung paano ka nagmahal kay Kristo. Kung paano mo naibahagi yung salita niya, kung paano mo nagawa yung mga inuutos niya, kung paano ka namuhay. Sa pamamagitan niya. Ayun, no? So, punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi, our greatest joy is to know that they walk with God. So, tayo, bilang magulang, pag nakita natin yung mga anak natin na naniniwala kay Kristo or sumusunod kay Kristo, yun ang tunay na kasiyahan. Yun ang pinakang kasiyahan natin na kapag nakikita ng isang magulang na yung anak niya ay naglalakad kasama si Kristo or naglalakad doon sa daan sa path ni Kristo. So, yun ang greatest joy natin dito sa mundong to, ano? So, kung tayo sa application, be both physical and spiritual parents. So mga magulang, hindi lang yan basta nanganak, hindi lang yan basta tagapaghanda ng pagkain, hindi lang yan basta dapat tagbigay ng allowance, hindi lang yan basta dapat tagapaglaba, tagapagluto, asikaso ng mga anak. Kung hindi, yung mga magulang ay dapat parents din natin. Ang mga magulang ay magulang din pagdating sa spiritual. So ayun, dapat yung ang mga magulang unang-una ang nagdi-disciple doon sa mga anak. Dapat bilang mga magulang, nag-share ka rin ng word of God sa anak mo. Dapat bilang magulang, pinapakilala mo rin si Kristo sa mga anak mo. So yun, hindi lang basta physical ang pagiging magulang, dapat pati spiritual, ano. So sa ikalawang application, sabi, be both lover of God and lover of people. So ayun, maging parehas, hindi lang wag lang tayong magmahal ng kapwa or wag lang tayong magmahal ng tao. So dapat sa kada nagmamahal tayo, sa tuwing nagmamahal tayo ng isang tao, dapat kasama si God. Ano? So dapat pati si Kristo ay minamahal din natin. Hindi lang pwede yung tao lang. Ano? So dapat kasama si Jesus. Ayun. So punta tayo sa ikatlong application, ang sabi, be both a discipler and a disciple. So ayun, dapat maging hindi lang tayo basta makinig, hindi lang tayo basta nakikinig sa salita ng Diyos. Dapat pati tayo mismo nagbabahagi ng salita ng Diyos, tayo mismo nagtuturo ng salita ng Diyos. So ayun, yun yung pinakang point na to na siguro ngayon makinig ka lang muna. Kung nag-aaral ka pa lang ng Biblia or kung nag-aaral ka pa lang ng Bible, makinig ka muna.
sige matuto ka muna sa turo ng iba, sa teaching ng iba, pero pilitin natin, no? Pilitin natin na sa susunod na araw, tayo naman yung mag-share, tayo naman yung mag-disciple sa kanila. So, ayun, maraming salamat po. Napakadami ko pong natutunan sa araw nito. Glory to God.